Ayusin ang trabaho o sisibakin. Ito ang maigpit na babala ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa ilang opisyal ng ahensya. Ang ultimatum na yan ay sarap na rin ng pagpapaigting na operasyon ng DA para maibangon ang sektor ng agrikultura sa susunod na taon. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Dalawang mata sa opisyal ng Department of Agriculture ang posibleng sibakin ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. Tumanggi si T. Laurel na pangalanan ang dalawang kawani ng DA, pero sinabi ng kalihim na binigyan sila ng hanggang 6 na buwang ultimatum para ayusin ang performance. Ang pinakaayaw ko mangyari is yung mga ibang kailangan mong tapusin. I needed my intervention. In spite of my busy schedule, I have to stop other things para tutukan ko at mapa-approve at mapapirmahan lahat ng kailangan pagpinahon. Bakit last minute? Karagdagang 5 importer naman ang posibleng i-blacklist ng DA. Bukod pa ito sa unang 10 importer na hindi na kailanman papayagan mag-angkat ng ahensya dahil sa pagkakasangkot sa agriculture smuggling. Una nang pinaliwanag ng DA na may banta sa kalusugan ng tao at hanap buhay ng mga magsasaka ang iligal na pagpupuslit ng mga produkto. Meron ako ngayon mga 5 pang kinukumpleto lang namin yung 3 isda, 2 karne. Target ng Agriculture Department na ibangon ang sektor ng agrikultura sa susunod na taon. Matapos hagupitin ng El Nino, magkakasunod na bagyo, pagputok ng bulkan at pagtama ng mga sakit sa hayop. This is the year na lahat ng posibleng mangyari ay nangyari. This is a depressing year for agriculture in a sense, but we reacted quickly to all the calamities that we faced, no? Nagugulat nga yung mga ibang LGU na medyo mabilis yung response ngayon ng DA, plus even yung sa timing ng pagbigay ng seeds, fertilizers, in majority of the areas is on time. Sa taong 2025, titriple sa 30 bilyong piso ang budget sa Rice Competitiveness Enhancement Fund mula sa 10 bilyong piso lamang matapos amyendahan ang Rice Tarification Law. Gagamitin ito sa pagpapalago ng produksyon tulad ng pagbili ng solar irrigation at rice processing facility upang maabot ang higit 20 million metric tons sa rice production at higit 2% pagtaas sa kabuang agricultural sector. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.